Good morning guys. Dito na naman tayo, no. So ito yung yung sinasabi ko lagi sa video ko na pag-uwi ko dito sa Abuyog or Leyte, no. Dito sa bayan ng ng misis ko, Picasur. Yung naalala nyo yung lagi kong sinasabi na may i-interviewin ako. So ito na yon. Ayan, ito nakahiga siya, no. So ipakilala muna natin siya. Yan. So pakilala ka na ang pangalan. Ako pala si Juliger Albisa. Nakatira dito po sa sa Abuyog Leyte, Barangay Picasur. Yan. So bakit so yung ganyan lang lagi nakahiga ka ganun? Oo. Nakahiga din. Hindi na ako nakakaupo. Ilan taong ka na? 37. May anak ka na? Mayroon 3. Ang asawa mo? Wala, may pamilya ng iba. So paano nangyari? Bakit nung kaya mo pa yung maglakad noon, magkapagtrabaho ganun? Oo, nandun na ako. Nadisgrasya sa Manila. Trabahoan ko sa kumpanya. Anong kumpanya yun? Tabako. Sa Laguna. Paano disgrasya? Anong nangyari? Nagkarga kami noon ng tabako sa wing van. May pasan-pasan ako na 25 kilos. Tapos yung kasamaan ko, di nila alam na dumaan ako sa tapat nila. Tama-tama, binagsak din nila yung karton na may laman na tabako din na 200 kilos. Yung paglapag sa simento, dito sa akin tumalsik, tagliran. Pagdaan ko yun. So likod mo yung natamaan? Dito lang sa gilid. Ay sa likod? Dito, gilid. So pagdaan ko tapos dito sa banda sa kaliwa. Oo. Paglaglag ng karton, tumalsik sa tagiliran ko dito. Tumbar na ko agad. So nung pagkatumba mo, dinala ka kaagad sa ospital o mga ilang oras pa bago ka ilang minuto ganun? Siguro mga 15 minutes muna bago nadala. Kasi inanap ako nila dun ang tawag doon sa Tagalog ang tawag nila Inimbestigahan pa nila? Kung ano yung nangyari, mga gano'n. Maraming tanong ng So manager. Sinong may kasalanan? May kasalanan ba or sinadya ba or disgrasya lang talaga? Siguro para sa akin kung para sa akin lang naman, siguro sinasadya posible namang nasa taas sila tapos nasa baba ako. Okay. Hindi nila kita yung so may pagka sadya, may pagka-disgrasya, ganun, no? Ganun. Pwedeng disgrasya, pwedeng sinasadya. So balik tayo doon sa misis mo. May kontakan ba kayo? Wala na. Sa ngayon? Oo. Mayroon, pero mayroon pa naman. So nasaan yung nasaan yung anak mo ngayon? Dati, nung di pa ako disgrasya, mga back to year 2019, dito pa, yung maliliit, kasi back to 18, pumunta sa Manila, 2018, sa akin yung mga bata. Tapos, pagka 2019, pumunta na ako ng Manila, gawa ng nanarabaho din ako. Yung mga bata ito sa akin, iniwan ko sa poder ng nanay ko. Numusa ko ng Manila ng January yata, first month of 2019. Tapos yung mga bata iniwan ko sa nanay ko. Yun nga lang, minalas pagka July 9 ng 2019, yung nangyari sa akin ng disgrasya. Mas pinagtrabahoan.
So, nasan ngayon yung tatlong bata? Dati, nung dito sila sa pader ng nanay ko, tapos pagka 2019, 1 year before ako na disgrasya, ay after, Oo. inuwi ako dito sa Leyte. Pag uwi ko dito, ganito na ako, disgrasyada na. Dito pa yung mga bata. Pagkatapos, last year lang, 2024, buwan ng Enero din, mga 14 ng January 2024, ay 2024 nga, kinuha sa akin yung mga bata ng magulang, gawa daw ng bawal daw sa akin mag-alaga dahil mga dalaga na daw, tapos mga babae pa. Oo. Nakita daw nila yung private part ng sa Tawangboy. So, nandun ngayon sa sa magulang yung mga bata. At least di na matawag na sa magulang kasi gawa lang yung magulang nila din. Oo. Wala dyan hindi niya kasama. Oo. Andun sa Manila yung nanay nila. So, saan ngayon sila nakatira? Bali dun sa sa isang lola niya. Doon sa niya, sa pamilya niya. Sa pamilya ng nanay nila. So Ginawa sila ng bahay. sila nag-aalaga ngayon. Hindi rin matawag na sila yung nag-alaga dahil may sarili silang bahay eh. Tapos pinagawa ng nanay ng mama nila. So yung ibig mo sabihin, yung magkakapatid na yun, so sama-sama sila doon sa bahay na pinagawa. Sila lang doon. Dalawa lang. So yung dalawa lang. Yung bunso andun kasama ng Nag-aaral pa ba sila? Oo, sa ngayon. Ilang taon na yun ang panganay? Mag-14 ngayong Yung June pangalawa? 27. Yung pangalawa naman mag-12 ngayong February nag-12 na. Medyo dalaging ding na pala sila. Nag-aaral pa ba? Oo, nag-aaral parehas. So sa financial sa pamilya na nila nag-suporta. Yung mama na niya. Simula nung kinuha, yung mama na nila nung suporta, wala naman ako maibigay. Dito ngayon sa yung kalagayan, sino ang yung mga nagpipinance sa iyo, ganon, sino yung nagsusuporta? Dito sa akin ngayon yung mga magulang ko, tulong-tulong minsan yung mga kapatid, kung may maibigay, nagbibigay ko sa. So, may isang taon ka na ba na ganyan, nakahiga na lang lagi? Hindi lang. Ay, Apat na. Ay, mag-aapat na ba? Oo. Tagal na pala, Medyo tagal-tagal na rin. So, kapag halimbawa, may kailangan ka, sinong tumutulong sa'yo? Dito, sa ngayon, yung kapatid ko babae, kapitbahay lang namin. Yun yung madalas namin nauutusan. Buti naman at sila lagi nandyan sila para tumulong sa iyo, Oo, salamat ko nga. So wala na talaga wala nang yung misis mo ganon? Wala na, may asawa ng iba yan anak na nga. So sa kalagayan mo niyan, hindi ka nakakaupo, ganon? Kaya mo ba upo mo po? Hindi, lang, kaya ko lang gawin yung tagilid lang. Kahit nga, nung na-hospital ka, ilang buwan ka sa hospital? Kulang 7 months din. Tagal-tagal rin pala, Binayaran ka nung company? Mayroon. May binigay sa akin na 250,000. Dapat hindi yun dapat hindi 250, hindi lang dapat 250. Kompleto ka ba kayo ng papeles nung tagtrabaho kayo doon? Kulurong. Nako. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap, guys, Pag once na pumasok ka sa isang company na colorim, pag once na may mga disgrasya, yun na nga yung sinasabi ko na pag once na may mga disgrasya, wala ka talagang makukuha. Depende kung maawa yung may-ari sa'yo. Yun.
Yung ganun kaya guys, yung mga gustong pumasok basta-basta, wag na wag kayong papasok ng mga ganyan. Oo, kailangan natin trabaho, no? Kagaya ng mga construction, okay lang 'yan sa mga construction, lalo na pag construction, 'di ba? Delikado 'yan sa mga building. O ako nahulog na ako na minsan. Kwento ko 'yan maminsan para ikwento ko 'yan, guys. Siyensya kayo, nakatagilid ako. Kwento ko 'yan minsan, yung pagtrabaho ko sa sa construction na nahulog ako. Hindi ko pa naikikwento dito eh. So tuloy tayo. So nung sino naggagastos sa loob ng 7 months, saan ka sa hospital na noon? Diyan ako sa admit sa sa orthopedic sa Mikison So Center. nung na-hospital ka doon sa orthopedic, sa loob ng 7 months, sinong ang nagbabayad noon sa mga, halimbawa, sa mga bill, pagkain nyo? Yung kumpanya, lahat. Okay. Habang nandun pa ako sa hospital, sagutin nila lahat. Tapos, may sahod, tuloy yung sahod ko. So, ano yung pala guys? Kuan pala. So, ibig sabihin, nasa kulang-kulang din pala mga 600 to 700 pala guys. Pero wala silang binabayarang bill. Ay, wala binabayaran na bill? Wala, kasi yung gamit ko doon, yung PhilHealth ko eh. May pill. Oo nga pala, no? May PhilHealth ka pala. Yung binayaran lang nila, yung konsumo ko doon monthly. Saka yung sahod. So, ito siya guys. Ganyan, nag-ano siya guys. Ayan. Nanginginig siya kapag Ayan. Kita niyo yan? Yan. Nanginginig yung paa niya pagka So, simula noon, wait lang ha, magulo. So, hindi ka na, di ba dapat may therapy ka dapat yan, ganun? Alam ko yun, may therapy dapat yan. Nandun pa sa hospital, may therapy, kaya nga medyo, yung yung kamay ko na kakagalaw na gawa ng, nung nasa hospital pa ako, araw-araw may therapy. Oo. Tapos, kasi blanco ako nung pinasok ako dun wala. So, ibig mo sabihin, kung hindi ka tinerapy nun, hindi mo maigalaw lahat ng mga katawan mo? Oo, hindi. Kasi nung dinala ko ng hospital, tutay-tay ako eh. Parang, gulay muntik. Sorry guys, sorry. Gulay na lang ta. Walang may gagalaw. Kaya yung nagano sila ng nagtitirapi. Araw-araw tinitirapi. Kaya yun, sa loob ng 6 na buwan, naigalaw ko yung kaliwang katawan dito sa kanan. Igagalaw ko pero wala pang naigalaw ko lang pero hindi pa ako nakahawak ng nun. Kahit pirang papel, di ko kayang hawakan. Nalalaglag. Nung pagdating namin dito, di ko pa kayang humawak ng pirang papel eh. Pag ginawakan ko yung pirang papel, nalalaglag pa, hindi ko pa matiris para mahawakan ko. So ito yung niya guys, no? Cut muna natin, commercial muna tayo. So pakita ka lang yung ganyan, yung kanyang ganyan, ito galing yata na ng hospital to. Hindi, sarili ko na yan. Ay, sarili niya na to guys, yung cut tray. Bigay ko na. So ito yung ganyan, ito yung niya. Ayan. Nasa ilalim siya ng bahay kasi para madali siya wala. May sa taas to, bahay ng tatay niya na ito, ng magulang niya, dito siya ganyan. Pakita ko lang siya ipaikot. Yan. Yung nakatambak doon, yan. Palay. Yan. Sa ngayon, okay naman yung pakiramdam mo, yung mga ganan, wala ka naman mga kwan? Oo, sa pakiramdam wala nang problema. Lang yung kulang, yung lakas nga. Oo.
Kung sa pakiramdam sa katawan, ayos naman. Mm. Parang normal lang. So, buti nung pandemic na ano na to, no? Pandemic na naabutan mo na, naabutan na to ng pandemic, ano? Nung umuwi kami dito, Hindi wala, pa. hindi pa pandemic yung January. Ah, Nagka-pandemic, March na eh. oo. March, April ng 2020. Buti. O nga, no? Buti hindi kayo naabutan ng pandemic pag uwi dito, no? Nabutan kami ng pandemic, hindi kami kakauwi. Oo. Dahil nga dito pa ako, tapos hindi mo pwede basta-basta ibiyahe. Oo. 15. So, yan. So, mga pangangailangan, mga diaper, di ba? May Pero sa ngayon, di na masyado. Hindi na masyado. Siguro sa isang buwan, mga 5 pirasong diaper na lang. Dito wala dati nung pagdating ko dito nga, araw-araw nag-diaper. Kasi nga, itong kamay ko, hindi ko pa mayahawak. Kung iihi ako, di pa naman makahawak ng arenola. Hindi gaano makahawak, no? Kaya araw-araw diaper. Oo. So, yun yung mga nagpapakain sa iyo, yung ate mo, ganun. Sila nagbibigay ng pagkain. nagbibigay. Oo. Nasaan sila yung mga magulang mo ngayon, nasaan sila ngayon? Yung nanay ko, kahit matanda na, andun tatrabaho, namasukan pa rin. Anong trabaho? Tagaluto, doon lang din sa kamag-anak na din namin. Kasi nga, Yung tatay mo? yung tatay ko dito, kasama ko sa bahay, tsaka yung pamangkin kong lalaki. So, 3 lang kayo rito ngayon? Bali 4, may bata na apo nila, bali anak ng pamangkin kong babae. Nag-aaral yon, yung dalawa na yon. Nag-aaral, pero yung lalaki may asawa na. Ito ilang taon na yon? Yung may asawa na, sinasabi mo? 15. Uy, bata pa guys. Bata pa guys, 15. Dapat maubusan. May joke doon pala na. Atras ka din. Takot maubusan. Yung yung isa, nag-aaral ilang taon na? Yung isa, bata pa, pa lang, prelim. Magi-grade 1 pa lang. So, yun, mga pangangailangan, mga konting financial, Oo. Wala naman akong financial na gamot. Yung lang. So wala ka nang iniinom ngayon na gamot? Wala. Maliban na lang kung yung vitamin, kung may pambili, makakabili. Kung wala rin vitamins. Kaya pa rin na lang yung kailangan kung Ay, meron pala akong dyan, dalang vitamin. So guys, buti na lang nasabi niya, vitamin. Meron pala akong dalang vitamin dito para sa akin sana, kaso lang, at saka kay Mrs. kaso lang. Hindi naman iniinom ni Mrs. So, buti na lang, may dala ako palang vitamins dito. So, ibigay natin ito yun mamaya sa kanya. Meron pa nga doon, pambata iniinom na nung mga anak nung binigay ko na doon sa anak na misis ko, yung apo ko niya. So matanda na pala ako, may apo na rin na. So walang yung may vitamin, ganun pala ang kulang pala, no? So ayan na nga guys, no? Yan, konting interview natin sa kanya kasi
Dapat guys, nakalimutan ko yun na interview. Na bilo mo ilan araw na ako dito. 1 week mahigit na paalis na ako sa sa Sabado. Ngayon ko lang naalala. May interview pala ako doon, sabi kong ganun. So, ayun na nga, na-interview na natin siya. So, pwede na siguro tayo magpaalam, no? So, sa konting interview lang to sa kanya, no? Hindi na natin to pahabaan pa. So, kailangan na natin paalam at so, yun nga. Hindi mataas yung memory ng aking cellphone. So, kailangan makipalit ng ating cellphone para maka-interview tayo ng medyo mahaba-haba. Paabutin na sana natin ng kahit 30 minutos sana to guys, no? Wala. Hindi kaya. Kaya minsan, umabot na to ng 20 minutes. 21 minutes na guys kasi ni-refresh natin siya kanina. At saka nag-delete tayo ng mga ibang video. Kaya umabot siya ng 20 plus, 21 plus na. So, ayan na. Papaalam tayo, no? Ito siya. Pasalamat. Yan. Ano ba dapat sabihin? Pasalamat sa viewers. Sa mga nanonood po, maraming salamat. At sana po supportahan niyo po tong video ito at saka yung channel na po to po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like, comment na rin po. Maraming salamat. At yung may maluwag na puso, na medyo maluwag-luwag ang puso dyan. Kung papalan na natin mukha guys. Yung maluwag-luwag, bukal sa kalooban. Yung magbukal kalooban, kahit kuan lang, no? Hindi naman wala naman sa pilitan guys, no? Bukal sa kalooban lang naman, no? Ito na nga, yung sinasabi ko, no? Kung may bukal sa kalooban natin, at maluwag-luwag tayo, siyempre, no? Ano pang gagawin? Kumbaga nga, yun lagi nga sinasabi, yung share the blessing, di ba? So, ito, alam nyo guys, once na mag-boom ito guys, no? Number 1 na mag-share na blessing ako dito sa kanya. So, wala ibang pamilya. Pamilya ko na rin to kung tutuusin guys, pamilya. Siyempre, bayaw, no? Tayo nag-interview na. So, ayan. Sa lahat ng mga sumusuporta, ng mga nanonood, OFW, saan man sulok ng mundo, maraming salamat sa inyong suporta guys. God bless sa inyong lahat. Sana, yun nga sinasabi niya, suportahan. Sana nga. Yun. Ganito na lang. Maraming salamat. Titingnan natin kung maka-interview ano pa tayo. Sa susunod, isama ko siya sa live sa Friday. Abangan nyo guys. Magla-live kami Friday. Siguro mga alas 11, umpisa natin alas 11 kahit na hanggang alas 5 tayo ganun. Or alas 6. No? Mahaba-haba na yon. Sana malakas pa yung signal ko para maka-live tayo ng mga ganun ilang oras tayo maka-live, no? So, once again, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, mga OFW, sa mga Soward supporter ko dyan, Soward viewers ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. God bless at Don.